Hello guys, magluluto nga pala tayo ng masarap na recipe. Ayan, at nakabili nga pala tayo ng pata malalaki. Ayan, malalaki ang kanyang pagkahiwa. Ang gagawin natin rito ay chop-chop lang natin na medyo maliliit. Siyempre para mas mabilis nating maluto ang ating recipe na ito. Magluluto nga pala tayo ng masarap na recipe sa araw na to. Walang iba kundi ang pata puchero. Talaga namang napakasarap ng ganitong recipe. Ayan, samahan niyo po akong magluto kasama ang aking mga followers, mga idol. Ayan, welcome sa aking mga followers. 400k na po tayo. Maraming salamat sa pagtitiwala nyo at pag-follow sa ating munting page ang Kusinero ng Barangay. Ayan, una-una ang gagawin po natin ay prito lang po natin ang ating saging na saba. So kailangan lang natin lutuin siyempre para maging maganda at masarap, mabango ang ating pata puchero, mga idol. Ayan, baliktarin lang po natin ang ating saging na saba. Ayan, at shoutout nga pala sa aking 400 followers. Maraming salamat sa inyo, mga idol, at siyempre sa ating mga followers na nasa iba't ibang panig ng ating daigdig, lalong-lalo na po ang ating mga OFW. Ayan, shoutout sa inyong lahat, at sa aking mga silent viewers, maraming salamat din po sa inyo, mga idol. Ayan. At syempre, sinunod na natin pagprito ang ating na-chop-chop na pata. Syempre, para matanggal na rin ang kanyang lansa at para maging mabango, masarap, malinis ang ating pagkakaluto ng ating pata puchero. Ayan, mas masarap din ang ating pata puchero, lalong-lalo na yung pandang part lang ng may malaman. Ayan. Siyempre, masarap din pag yung laman ng ating pork ang ipuchero natin, or chicken puchero, liempo puchero, o kasin puchero, pwede po natin gawing puchero, mga idol. At pag naprito na po natin ang ating pata, nagisa na po tayo ng ating bawang. Gisa lang po natin na maayos hanggang sa lumabas ang kanyang aroma. At saka natin isunod pag-isa ang ating chop-chop na red onions, mga idol. Ayan. So ayusin lang natin po pagluto nito, ayusin lang natin pag-isa para po palabasin natin ang kanyang katas, at saka natin ilagay ang kanyang pata na naprito na po natin. Habang ginigisa natin, timpla na po natin ng patis, syempre para manood na po ang kanyang lasa sa laman ng ating pata. Kaya natalo-haluin pa natin, gisa-gisa pa natin, talaga para naman masarap. Natin ilagay ang ating tomato sauce or tomato paste. So dahil tomato sauce lang po ang ating available rito sa ating kusina, yun lang po ang nilagay natin. Pero pwede naman kahit tomato paste ang ilagay natin, mga idol. Ayan. Sa paggagisa, naglagay na rin po tayo ng paminta at syempre kalating kutsarang chicken powder. Ayan. Syempre para masarap ang ating timplada, maglagay tayo ng konting chicken powder. Dahil hindi na po tayo maglalagay rito ng bitchin or ano pa mang pampalasa. Ayan. At syempre damihan natin yung tubig paglagay para siya na rin magiging pampalambot sa ating pata, dahil medyo matagal-tagal po natin itong pakukuluan. Ayan na nga, pagkalipas ng halos kulang-kulang isang oras, medyo malambot na po ang ating pata. Saka natin, ayan, tignan natin, okay, malambot na po ang ating pata. Saka natin, optional po, nilagyan po natin ng pork and beans. Ayan, nasa inyo na po yan. Pero syempre, dagdag lasa, dagdag aroma po ang pork and beans, at dagdag pampasarap. Ayan, dahil malambot na po at paluto na po ang ating pata, naglagay na rin po tayo rito ng ating fried banana, ang ating piniritong saba. At syempre, nilagay na rin po natin ang ating bagyo beans, ang ating pichay Tagalog, at syempre yung ating repolyo. Ang gamit na pala natin rito ay bok choy, pero pwede naman po pichay Tagalog, mga idol. Ayan, kagaya niya. Konting kulo na lang yan at sorbo, lutong-luto na po yan, dahil malambot na po ang ating pata. At syempre yung ating gulay na nilagay, pwede namang half cook lang. Depende na po sa inyo yan kung gusto niyo medyo malabsa, medyo lutong-luto, at depende na rin kung gusto niyo rin na medyo half cook. Ayan. Kaya pa lang natin ng konti at ayan na, luto na po ang ating masarap na pucherong pata, talaga naman. So ayan. At sa mga gusto nga palang umorder ng ating bagnet bagoong, mga kabarangay, siyempre nung ating suka na napakasarap, timplado po natin ang Kusinero ng Barangay. Sausawan po ng kahit ano, chicharon, sa balot, o kahit pang adobo, pwede po natin gawin ang ating suka rapsa. Ayan, nasa Shopee po. Mamaya ilagay po natin yung link sa comment section. Ayan, salamat.